Nagharap sa isang emergency interagency meeting ang mga opisyal ng BARMM para tugunan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at ang banta sa energy security sa rehiyon. Isa sa mga napagkasunduan sa pulong ay ang paghahanda ng BARM-ready ng memorandum para i-classify ang fuel price hike at posibleng shortages upang mapabilis ang government response. Plano rin ang pagbuo ng Targeted Social Amelioration Program para sa low-income at vulnerable middle-income families. Kasama rin sa mga susunod na hakbang ang pag-review ng legal framework sa fuel importation, pag-activate ng local price coordinating councils at mungkahi na bumuo ng Joint Task Force para tutukan ang sitwasyon. Samantala, inaasahan din na maghahanda ang MBHTE ng mga plano sakaling magkaroon ng learning disruptions at kailanganin ang alternative learning methods. Ang News Now sa report. Nag-convene ang mga opisyal ng BARM mula sa iba't ibang ministry sa BARM sa isang emergency interagency meeting para tugunan ang patuloy na pagtaas ng fuel price at banta ng energy security sa rehiyon. Tinalakay sa pagpulong ang mga agarang solusyon at long-term strategy upang mabawasan ang epekto ng fuel crisis sa komunidad. Kabilang sa dumalo sina MTIT Director General Roslaini Alonto Sinarimbo, MSSD Director General Mohammad Muqtadir Estrella, MLG Special Assistant Tumanda Antok, BARM Ready Director Muhammad Farzi Abdultazil at mga kinatawan mula sa MFBM, MENRE, MOLE, MAFAR at TESDA BARM. Isa sa mga pangunahing concern ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng fuel at maaaring makaapekto sa humigit kumulang 2 milyong OFWs mula sa BARM. Lalo na sa repatriation cost, binanggit din ang logistical challenges sa island provinces at posibleng epekto nito sa supply chain at fisheries sector. Nagpahayag din ng concern ng mga opisyal sa posibleng hoarding ng basic commodities tulad ng bigas na maaaring pagtaas ng presyo at pagdulot ng kakulangan sa supply. Tinalakay din sa meeting ang ilang hakbang para ma-mitigate ang epekto ng krisis kabilang ang pagpapalawak ng community farming program, pag-review ng infrastructure project at pagkilala sa informal sector bilang bahagi ng formal economy sa BARM. Patuloy rin pinapatupad ng Government Energy Management Program ng MENRE kabilang ang energy audit para sa 2026, habang isinusulong ang solar lighting project ng Ministry of Public Works. Kasunod ng pagpulong, naghanda ang BARM Ready ng memorandum para ideklara bilang emergency ang fuel price hike at posibleng shortage upang mapabilis ang government response. Plano rin ang pagbuo ng Targeted Social Amelioration Program para sa low-income at vulnerable middle-income families. Kasama rin sa mga sumusunod na hakbang ang pag-review ng legal framework sa fuel importation, pag-activate ng Local Price Coordinating Council at mungkahi na bumuo ng Joint Task Force para tutukan ang sitwasyon. Samantala, inaasahan din na maghahanda ang MBHTE ng mga plano sakaling magkaroon ng learning disruption at kailanganin ang mga alternative learning methods. Kenneth Ugaya, iMinds, Philippines.